Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, nagsabwatan na nabuko at scripted. Nako, eto ang di nila inaasahan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin simulan ang balitang ito, no? Ang pagbibigay ng reaksyon sa video ito mga kababayan ay kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. At ito na nga, no? Unahin na po natin tong impeachment complaint. Inihain laban kay Marcos Jr. Nako, formal lang inihain ngayong umaga. O ngayon po yan ngayong January 19 mga kababayan, ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa House of Representatives. Nako, nakakatuwa naman, no? Pero mamaya baka hindi po tayo matuwa sa sa mga ginagawa nila, no? Batay sa dokumentong isinumite sa Kamara, ang reklamo ay inihain ni Andre De Jesus at inendorso ni House Deputy Majority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ayan So, ang naghain pala mga kabayan ay si Andre De Jesus. Okay, mamaya kikilalanin po natin yan, no? Kasi binuko agad sila mga kabayan no? Bistado po agad ang kanilang galawan. Sabi po kasi dito ni Congressman Erese, no? Congressman Erese ibinulgar na dating abogado ni Lisa Lisa, ibig sabihin ng First Lady, mga kababayan, ang naghain ng impeachment laban kay Marcos Jr. Ayon kay Congressman Erese, si Attorney Andre De Jesus na naghain ng impeachment laban kay PBBM ay kamakailan lamang naging abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Nako. Ano ba? Eto, marami pong nagsasabi na baka ito scripted lang po ito, di ba? Baka pera-pera lang din po ito mga kababayan na impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., no? Nabuking po kasi, at ibinulgar ni Congressman Erese na abogado pala ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang naghain ng impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin nito, kakilala lang nila. I mean, hindi lang kakilala, abogado pa ni Lisa, mga kababayan. So ano ba sa tingin ninyo? Matutuwa na ba tayo dahil may naghain? Pero ang problema nga lang po mga kababayan, sabi nga ni Congressman Paulo Duterte, no? Scripted po, ang impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. ay scripted, ayon po yan, no? Kaya Congressman Paulo Duterte. Well, anyway, mga karabin natin, kayo ba? Naniniwala ba kayo? Na scripted lang ang lahat ng ito? Kung scripted ito, no? Well, anyway, naghain din po Hindi lang po silang naghain. Naghain din po ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. ang Makabayan Block. Aba, nagbabaliktaran na sila ngayon, Kung dati, di ba? Kung dati nag-uunahan sila no? Dati nag-uunahan po sila kay Vice President Sara Duterte na talagang makapaghain ng impeachment complaint. Ngayon naman, nag-uunahan naman po sila dito po sa kay President Bongbong Marcos Jr. Pero dalawa na pong impeachment complaint, no? Kung yung isa ay scripted, ewan ko lang dito sa Makabayan Block kung anong purpose nila. Kung talagang gusto nilang tanggalin ang Pangulo, di good, di ba? Pero kung hindi, at scripted din itong Makabayan Block, wala tayong aasahan dito. Kababayan. No? But these are good, no? These are good
actions na nakikita po natin, whether scripted or not, at least meron pong gumagalaw, di ba? Meron pong gumagalaw para ma-impeach si President Bongbong Marcos Jr. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito. Ka-Eric Celes, pasok. Pero sabi po dito, just in Nabuko, ginawang tanim impeachment ni Tamba at Bungit. Aba, tanim impeachment pala. O ito, pakinggan po natin si Ka-Eric Celes mga kababayan. Sa oras na ito po ay magbibigay tayo ng reaksyon at pagpapaliwanag. Hinggil po dito sa biglaang pagsulpot ng isang impeachment complaint laban kay Ginoong Marcos Jr. sa Kamara de Representante o sa House of Representatives. Ang complainant po ay si a certain Attorney De Jesus at ang sponsor na kongresista ay ang party list na Pusong Pinoy na itinuturo po na konektado ito kay business tycoon Ramon Ang ng San Miguel Corporation and San Miguel Infrastructure dahil di umano ang anak na paborito ni Ramon ang nagmamay-ari at nag-ooperate nito ng tinatawag na party list na Pusong Pinoy. Ang SESTE, ito pong Pusong Pinoy na sponsor nitong impeachment complaint di umano laban kay Ginoong Marcos ay isang listed na kontraktor. Alam naman po natin pag sinabing kontraktor, ito po ay nasasangkot sa pagbebenta ng mga proyekto ng Kongreso mula doon sa insertions, pork barrel yan, o kaya mga naka-realign at naka-unprogrammed na mga appropriations na pinagkakakitaan. Ito po ang naging racket at sindikato nila Secretary Bunua noon ng DPWH. Ganon din po ng mga sindikato nila Edwin Garjola na bata-bata at alipores ni Congressman or ni Secretary Bunuan. Ito din po ang itinuturo na racket, itong pagbibenta ng mga kontrata at proyekto at mga paggamit ng kontrata upang pagkakitaan ang infrastructure projects. Kagaya po ng itinuturo dito maliban kay Congressman Garjola, ito pong a certain Congressman Jojo Ang ng Uswag Wasaag Ilonggo Party List, no? Kababayan ko pa man din itong kulukoy na to. And then ito po ay ang Pusong Pinoy ay itinuro din po nila Diskaya na nagbebenta at nagmamaniobra ng mga kontrata at proyekto ng gobyerno upang pagkakitaan at durubuhin ang pondo sa pamamagitan ng ghost projects o kaya mga substandard. So bakit biglang sumulpot itong a certain Attorney De Jesus at itong pag-sponsor ng impeachment complaint ng grupo ng Pusong Pinoy Party List na isang kontraktor laban kay Marcos Jr.? Aba, hindi po ito katakataka sapagkat mukhang natunugan at na-anticipate na nila Marcos Jr. na magkakaroon ng seryoso at totoong impeachment complaint laban sa kanya dito sa huling linggo ng January. Kaya ang ginawa ni Marcos Jr., pinaunahan na niya. Ito ang tinatawag na tanim impeachment or planted. Hindi po ito totoong impeachment complaint. Ito po ay palabas, palusot at diskarte na kunwa-kunwari ang impeachment complaint upang ang totoong impeachment complaint sakali man po na ito ay i-submit o maisampa sa darating na ilang araw mula ngayon, magiging technically questionable sapagkat mayroon nga pong ruling ang Korte Suprema na ang impeachment complaint ay kailangan po one at a time, hindi pwede sabay-sabay o multiple impeachment complaint. Kailangan isang impeachment complaint lang sa isang taon, hindi pwede sabay-sabay. Kung may nauna na po itong palusot at sabotahe type na impeachment complaint laban kay Ginoong Marcos, expectedly, ang diskarte nito ay ipapakalendaryo nila ito at ire-refer dito sa Committee on Justice, and then ang iba pang impeachment complaint ay i-hold mo na nila until matapos sa papagdesisyonan
ang isang impeachment complaint na nauna na, which is ito nga ang maniobra na impeachment complaint nitong grupong Pusong Pinoy. Ayon. So kanino po magbibenepisyo ito? Hindi po ito layunin na talagang ipa-impeach si Marcos Jr. dito sa impeachment complaint na ito na ginawa po ng grupo ng Pusong Pinoy at nitong isang naging chief of staff dati ng former congressman at ngayon ay gobernador ng Bataan na si Governor Abet Garcia. Mukhang close na close kay Governor Abet Garcia itong may-ari na totoong may-ari nitong Pusong Pinoy party list, kung kaya't ang kanyang dating chief of staff na si Attorney De Jesus ang naging complainant at ang sponsor po dito sa kunwa-kunwarian at diskarte na impeachment complaint ay ang Pusong Pinoy party list, no? Mantakin mo ikaw ay sangkot ang grupo nyo sangkot sa pagbibenta ng kontrata, pangongontrata ng questionable, mga pagpatong ng mga kontrata na pinagkakakitaan instead na ito'y pakinabangan ng taong bayan, at ngayon magkukunwa-kunwari ka na ipapa-impeach mo si Marcos Jr. Sinong maniniwala dyan? Wala, di ba? Ibig sabihin po, mga kababayan, ito ay pakawala. Ito po ay kinumpasan mismo ni Marcos at nila Romualdez. Tatlo po ang purpose nito. Nang kunwa-kunwari ang discarding impeachment complaint ng grupong Pusong Pinoy at ng alipores nito na mga konektado sa grupo na pinupunduhan din po at mukhang ito ay konektado pa rin kay Ramon Ang, itong Pusong Pinoy party list. At ano po ang kanilang diskarte? Ang diskarte nila ay ma-derail o mapigilan nila ang pag-usad ng totoong impeachment complaint na alam natin po ang target ay last week of January, may isasampa laban kay Marcos before the opening of Congress or the resumption of Congress na session sa January 26. Before that, we have already heard the news na mayroon pong isasampa na impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Subalit dahil natunugan nila, kailangan nitong i-discarrel. Kaya po nag-submit ng kunwari ang discarding impeachment complaint. Ito po ang grupo ng Pusong Pinoy na parang katunog din ng Pusong Mamon party list. Ito ang mga diskarte na impeachment complaint na walang layunin na magpa-impeach kay Marcos kung hindi para sabutahihin at i-discarrel ang pag-usad ng totoong impeachment complaint. Number 2, maliban po sa pag-discarrel, ito ay pang-sabotahe. Sapagkat kung magkakaroon ngayon ng isang impeachment na nakakalendaryo at i-refer po ito sa Committee on Justice, ang iba pa po na isinampa o isasampa na totoong impeachment complaint, ang mangyayari ay magkakaroon ito ng delay. At habang hindi po nagkakaroon ng desisyon hinggil dito sa bogus at panabotahe na uri ng impeachment complaint, mananatili po na nakapending o naka-waiting list ang tunay na impeachment laban kay Marcos. Di po ba? So sino makikinabang dyan? Di si Marcos. At syempre sila Romualdez. Kaya itong kunwa-kunwari ang impeachment ng sabotahe na gimmick ay purposely inilunsad ito upang magkaroon ng sabotage effect. I-delay ang impeachment complaint na totoo, i-discarrel ang pag-usad ng tunay na impeachment. Number 3, ang layunin nito ay magkaroon ng propaganda of confusion. Lilituhin ang taong bayan at sasabihin ni Marcos, o di ba, may nag-file naman ng impeachment complaint sa akin, di pakinggan natin pero alam natin na yun ay bahagi ng script. Bahagi po ng buong operations nila Marcos at Romualdez na magkaroon ng kunwa-kunwari ang impeachment complaint upang nang sa ganon ay mapag-usapan daw ang mga issue na ibinabato sa kanya bilang mastermind sa pagkakaroon ng malawakang pandarambong at malakihang mga issue ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Pero alam natin na ang complaint na isinampa ay gawa-gawa upang ito ay maging mahina at magkaroon po ng kalituhan ang taong bayan. Iyon naman pala hindi naman pala umusad ang impeachment complaint laban kay Mr. Marcos. So ano pa ang inyong mga hinahanap na pagdidiin ng pagiging mastermind ni Marcos Jr., di ba?
So yan pong tinatawag na taktika of creating the propaganda of confusion o ang pagkaroon po ng batayan upang malito at malinlang ang taong bayan. So derailment, ililihis ang isyu ng tunay na impeachment, ididiskarel, isabotahe upang hindi umusad at ang pangatlo, lituhin at linlangin ang taong bayan. Those are the real purpose kung bakit po inilunsad itong Oplan Impeach Me ni Marcos Jr. Ayos ang title ay Oplan Impeach Me. Sapagkat mukhang natatakot si Marcos Jr. na during the actual and real and truthful and realistic impeachment, maibubulgar ang mga ebidensya ng pagiging sangkot ni Marcos at Romualdez dito sa usapin po ng pagiging mastermind nila. So yan mga kabayan, lahat talaga gagawin ng administrasyong ito. Manatili lang po sila sa kanilang mga pwesto. Pero sana hindi po sila magtagumpay, no mga kabayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito mga kabayan? Comment nyo lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.